So, hello guys, good morning, good afternoon, good evening po sa buong bansa, sa iba't ibang bansa po. Kumusta po? Aling sa journey po, andito na naman po again. So, salamat po sa kung nakapanood po kayo sa una ko pong episode. Salamat po at sana po kung nagustuhan nyo po, paki-like po at paki-share po at saka subscribe na rin po ng aking channel. Baguhan lang po ako. Maraming salamat po. So ngayon po gusto ko pong ipagpatuloy uli ang aking pong pagbablog. So doon po sa una ko pong episode, nalaman nyo po yung trabaho ko at nakapagtapos ako ng high school kahit marami pong karanasan na hindi maganda, at least nakatapos po ako ng may mga achievements na natanggap nang magtapos ako ng high school. So after po ng mag-high school po ako, nagpatuloy po ako sa pag-aaral ng college sa University of Eastern Philippines or UEP, Katama Northern Samar po. So yung kinuha ko po na kurso is Business Administration, major in Management. 4 years po yun. So doon po nag-aral po ako. Nung una po nag-try po ako ng accountancy. Nakapasa po ako. Kaso po parang hindi ko kakayanin kasi nga po working student po ako. So ang ginawa ko po, yun na lang po na management yung kinuha ko. At ayaw ko po ng teacher kasi parang wala po yan sa linya ko. So, nag-aral po ako noon doon na sa UAP. Maganda rin ang kinanatnan. Tapos, marami na ako naging kaibigan, mga kaklase, iba't ibang mga place. So, maganda yung namin doon, tratuhan. Pero nandun pa rin ako nagtatrabaho, pinagpatuloy ko lang yung Tapos, kung wala po akong klase, yun, nagdi-deliver po uli ako. Ako yung kahera. Sasama sa delivery po ng mga yun po yung beer, mga tinapay again, tapos mga dilata, yun yung mga dinideliver namin, soft drinks, lahat po yun. Tapos minsan pumupunta kami sa Ale Northern Samar, bumibili doon ng mga paninda doon kasi kami kumukuha ng mga chicheria. So yun, pinagkatiwalaan ako ng amo ko. Mababait talaga sila, yung mga anak nila. So natapos ko yung pag-aaral ng 4 years course. Pero alam nyo, madami din yung mga pagsubok na dumating sa buhay ko. Kahit ganyan lang, pero hindi po ako nawalan ng pag-asa dahil nasa mababait yung mga tao na nagpaaral sa akin. Pinagpatuloy ko yung pag-aaral, kaso yun, bawal muna yung nubyo, bawal muna yun, kasi kailangan focus ka doon. Meron ako doon doon sa tinatrabaho ko, may crush ako noon. Talagang crush siya, crush ko talaga siya, or yun nga, yung tinatawag nila ng first love. Pero pinabayaan ko lang yun, hindi ko yun ininda. Masakit, pero hindi ko talaga yan parang gusto ko makatapos at ipakita sa nagpapaaral sa akin na kaya ko, kahit wala yung nobyo, at least yung yung ambition ko sa buhay ay matupad. So pero yun na tao na yun, nagtatrabaho din yun doon sa sa bakery. Nagtatrabaho din yun sa bakery, kaso nung mag-aral ako, nag-aral din siya. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan niya, at baka baka sakali manood siya ng ng channel ko, tapos malaman niya na minahal ko siya, pero hindi ko lang sinabi kasi nahihiya ako sa nagpaaral sa akin. Pero yun yung una ko talaga, tibok ng puso ko. Grabe talaga. Umiyak ako noon. Lalo na nung mag-graduate na ako, tapos nalaman ko na ganyan hirap. Pero
Oh, minsan natutulog ako doon sa doon sa kwarto ko. Minsan umiiyak ako, bakit ganito? Hindi ko alam. Ganyan na pala yung nararamdaman mo pag may mahal ka na tao na hindi mo masabi kasi nga gusto mo makatapos ka sa pag-aaral. Parang ang ginawa ko na lang yan, inspirasyon ko na lang siya sa sa pag-aaral ko. So, at least nakatapos ako sa pag-aaral. Natatapos ako April 3, 2006. Nakatapos po ako ng management. Akala ko hindi ako makaano noon kasi syempre may meron kami defense. Natakot ako kasi baka di ako makapasa, ganun. May depensa kasi kami. Oo, palagi kami gumagawa kami ng term paper na ganyan at kailangan namin ipasa yun. So, at sawa ng Diyos, nakapasa kaming lahat. O, 11 kami na magkakagrupo at napasa po namin lahat yung namin pagdepensa. Akala ko hindi ako maka-answer sa question ng mga panel of judges, pero sa awa ng Diyos nakapasa rin. Nakapasa kami lahat. So mga ilang araw na lang na mag-graduation kami kasi nakita doon na may isa akong subject na walang grado. Kinabahan tuloy ako. Sabi ko, hindi ako makakapasok. Hindi ako makakapag-mark doon sa ko eh. So, ginawa ko talaga lahat. Pumunta ko sa professor ng accounting yun eh. Tapos ng first year college pa ako, yun yung nakalagyatan talaga na wala talaga akong doong grado. So pumunta talaga ako kasi ilang araw na lang na kami, hanggang graduation na kami. So sabi ko, ma'am, nagbakawa talaga, wala talaga ako So hello guys, sorry naputol yung yung video ko kanina kasi nga yung mga anak ko naglalaro dun eh, tapos nanonood ng TV, napakaingay. So yun nga, iba na sabi ko na wala talaga akong grado sa accounting subject ko. So pumunta ako sa teacher ko, sa professor ko para malaman kung talaga wala akong grado kasi naman yun lang yung problema ko eh. Hindi ako makakapaso, hindi ako makakagraduate. So pagpunta ko doon nalaman na nakaligtaan lang talaga ng professor namin at masaya talaga ako, lumundag ako sa tuwa, halos yakapin ko talaga si ma'am. Nagpasalamat ako sa kanya at binigay niya sa akin at dinala ko doon sa registrar office. So yun, nagpasalamat talaga ako sa kung may kapal no na makakagraduate talaga ako. So ilang araw na lang, mga 2 araw, baccalaureate mass namin. So napakasaya kasi nandun kami lahat, yung mga namin, mga classmates yun. Tapos yung paglabas ko ng namin ng tawag yan, tapos ng simba namin, paglabas ko nakita ko talaga yung crush ko. Nandun siya nakasakay sa sa owner type jeepney. Tapos tumatawa pa siya sa akin, pero grabe sakit, parang tinutusok ng karayom yung dibdib ko kasi nga yung pala niya, yung nobya pala niya gagraduate din, secretarian nandoon, kaya pala nandoon siya nung paglabas ko sa sa simbahan. Parang talaga ako, grabe sakit. Pero okay lang, at least natapos ko. Tapos yun din kasi yung pangarap ng tatay ko bago yun namatay, kasi sinabi niya sa akin na sana isa man lang sa inyong magkakapatid may makatapos sa pag-aaral. At ako yung sinabihan niya yan dahil sa dalawa lang naman kami ng kuya ko ang yung tumitira sa kanya noon. Kami lang yung dalawa maliit ng buhay pa yung tatay namin. So kinata ko po yun sa aking isip na mag-aaral po ako kahit anong mangyari, kahit pa mag-working student ako.
tatapusin ko talaga yung pag-aaral ko. So yun, nakatapos ako sa pag-aaral. Yun. Pagkatapos ng graduation namin, kasi nandun yung kapatid ko, siya yung ako yung pag-marcha. So, masaya talaga. Tapos pag-uwi namin doon sa bahay ng amo ko, meron silang handa, naglitsyo ng dami. Kasi dalawa kasi kami pinag-aral doon, yung pamangkin nila. Yun, so, yun, napakasaya namin. Pasalamat sa lahat, pasalamat sa mga amo ko na pinag-aral nila ako, sa mga anak nila. Talaga, kahit yung mga kapatid ng amo ko na lalaki, mababait din, nandoon silang pasalamat din ako kasi sila yung inuuwian ko noon nung nasa high school ako. Pagtanghali doon ako kumakain sa kapatid ng amo ko na lalaki. Mababait din sila, mga Chinese pero mababait. So pagkatapos po ng graduation ko, nag-stay ako sa kanila mga isang buwan pa, ganun, from March to May. Mga May 22, I think, umalis ako, pumunta ko sa Manila. So, kasi sinabi nila sa akin na ngayon natapos ka na mag-aral, pwede ka nang maghanap ng trabaho na maganda yung sahod, na makakapag ka na sa sarili mo, makapag-ipon ka, kung ano yung mga ambisyon mo pa sa buhay, sabi nila. Mabait talaga sila, no? So, nagpasalamat ako nun, so nag-decide ako na sige, pupunta ko dun sa Manila, magpapatulong ako sa kapatid ko na lalaki. Siya kasi yung close ko na kapatid ko, si Kuya Robert. So, nagpunta ako sa Manila mga May 22. Mga isang linggo lang yata ako doon. Tapos nagkuha talaga ako kagad ng mga requirements, kasi gusto ko na magtrabaho. Pero alam nyo, bago ko umalis din sa kasama ko, lahat binigyan ako pocket money, mga sabon, mga shampoo na gagamitin ko kasi para daw hindi magalaw yung pera ko habang naghanap ako ng trabaho. Pinilhan pa ako ng cellphone. Lahat yun, lahat. So, kompleto ako ng pagdating ko doon. Pag alis ko. So, yun lang yung una kong pag tawag dyan biyahe, na mag-isa lang ako papunta pa Maynila. Yun yung unang-una kong mula Katarman. Tapos, hindi pa nga ako nakapunta sa Tacloban noon. Katarman, Manila kagad. Tapos, laking gulat ko nung hinatid ako ng amo ko dun sa Katarman, filtran ko yun aircon pa. Laking gulat ko na yung katabi ko sa upuan, yung professor ko sa college, yung accounting subject ko, first year college. Yun, si ma'am, tawag yan, kalimutan ko ang apelyido niya, basta andito sa isip ko, mabait siya. So, siya talaga yung katabi ko sa upuan sa bus. Usap namin, sabi ko, oy ma'am, naalala mo po ba ako po si Arlene Aligaspi, gano'n, yung po mo noon, yung estudyante mo po sa accounting fundamental 1. Yan. Ay, oo, yun. So, siya yung naging kakwentuhan ko doon. Sabi ko, una ko palang dito, pagpunta sa Maynila, di ko pa alam, baka ako maligaw, ganun. Sinabi niya lahat, ganyan. Tapos, sabi niya, pagdating mo sa Pasay, tawagan mo kaagad yung kapatid mo para sunduin ka, baka mawala ka. Yun yung ginawa ko. So, nagkahiwalay na kami pagdating saan. So, doon naman pagdating naman sa Manila, yun, masaya kami, ang kapatid ko. Then, kita-kita kami uli ng stepsister ko na siya nagpaaral sa akin ng elementary. Nagpasalamat ako sa kanya. Dahil kung hindi siya nagtulong sa akin ng elementary, hindi ako makapagtapos ng college. So, yun. Mahirap, parang nanimiss ko kasi nandun ako sa Manila. Namiss ko rin yung mga amo ko kasi mababait sila. Namiss ko palagi nila akong tinatawagan doon, tawag. Tapos doon, mga 1 week na naghanap na ako ng mga requirements. Tapos nakapagtrabaho ako, nag-umpisa ako bilang isang
plant supervisor doon. So guys, ah sa akin lang naman, gusto ko lang yung kahirapan hindi talagang dahilan para makamit natin ang mga mithain natin sa buhay. So yung mga nag-aaral po, yung mga bata ngayon na nag-aaral, wag po kayong wala ng pag-asa. Basta may determinasyon po kayo na gusto nyo makamit yung mga ambisyon ninyo sa buhay, maging positive lang po kayo, magtiwala sa sarili, at higit sa lahat magtiwala po sa may kapal. Lahat po ng ating kahirapan ay mayroon pong sinasabi na may kasarapan. Kaya mag-ano lang po tayo, tawag dyan, kapag, di ba may kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga. So habang tayo may buhay, may pag-asa. So sa inyo na mga kung sino man yung nanonood sa vlog ko na to, sana kapulutan ng gintong aral. Oo. Kasi ako, isa lang po akong ululang lubos. Nag-aral ako sa sarili kong sikap. Gumawa ang Diyos ng tao na maging instrumento para matupad yung mga pangarap ko sa buhay. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Habang tayo nabubuhay, may pag-asa. Palagi lang tayo magtiwala. Tapos yung sa mga anak, yung may mga magulang pa, mapalad kayo dahil nandiyan pa yung mga magulang nyo na nagpapaaral sa inyo. Dapat huwag niyo yung baliwalain yung mga magulang nyo. Mahalin nyo sila at ipakita nyo sa kanila yung paggalang, pagdisiplina, pagrespeto sa kanila bilang iyong mga magulang. Sumunod kayo kung ano yung kagustuhan ng mga magulang nyo dahil hindi pa kayo makakapag-isa habang kayo mga bata pa. Kung ano man ang sabihin ng mga magulang natin, magulang ninyo, kailangan ninyong sundin. Para yan sa inyong kabutihan. Wala pong mga magulang na hindi kayo pagsasabihan. Palagi kayo pagsasabihan para sa inyong kabutihan. Kaya sana subaybayan niyo po yung mga vlogs ko po para marami po kayo matututunan sa buhay. Kahit tayo mahirap, pwede tayong mangarap. Kaya maraming salamat sa panonood. Sana i-like nyo po, i-share at subscribe po kayo sa aking channel, Arlene's Journey po. Marami pa po kayong matututunan po sa aking mga karanasan sa buhay at makakapulutan ng gintong aral. Maraming salamat at see you sa next po nga video. Thank you. To God to be the glory po. Thank you.